ito ng ABS-CBN. Galamay, kaya pala eh. Galamay ng ABS-CBN yung itong pinalabas nilang ano yan, post ba yan or yan pangalan ng account or page ba yan, konektado daw sa ABS-CBN. Wala na, ibig sabihin, alam nyo na. Only for you. Darling, I love you. Yo, what's up YouTube? Ayun na. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan. Yan sa mga OFW natin dyan. Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun na. Oops, kung kayo pa yung bago sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Road to 1K na po tayo guys. Ayun, baka naman. Paki-subscribe ang ating channel. Ayun, huwag kalimutan i-like, mag-comment na lang tayo kahit konti lang. At pa-notify na rin tayo sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest upload. So guys, ayun, panibagong reaction video na naman tayo. Hatid sa inyo ni Balita TV. Balita TV Hub, ayun. Balita Hub TV, ayun. At saka guys, courtesy tayo sa audio ni Jake Magnus TV. Paki-subscribe ang kanilang mga channel. Ilagay ko lang po sa description na sa baba para mabisita nyo ang kanilang channel. Ayun. Tama na. Ayun ang pamagat ng ating palabas talaga. Yan ang video ng title nila, yung pamagat sa video nila ay lagot. Grabe to, kakapasok lang. Tip and Cordy at Jamie Sen lugi daw. Ayan si Tito Sen may pasabog. Tara guys, wala na patumpik-tumpik na. Patumpik-tumpik pa, pisa na natin. Tara, silipin na natin baka masilip pa to ng iba. Ayan. Alright, pusop sa inyo mga kababayan. Itong pag-uusapan natin, mga kababayan, wala lang namang iba. Courtesy po to sa audio ni Jake Magnus TV. Pero ang nag-upload nito si Balita Hub TV. Yung sinasabi po na ano daw po, inilampaso ng It's Showtime at generic na Itbulaga, etong EAT ng posible naman yan. Huwag kayong ganun, oy. DJ mga kababayan. Titingnan natin kung chismis na naman yan. Gaano katotoo. Gaano katotoo yan. Pero bago po natin yung pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, subscribe natin si Jake Magnus TV. Kalimutan na i-like itong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng e-show. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Natin, kumusta? Man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ito magandang pag-uusapan natin ngayon. Etong sinasabi na inilampaso daw, wait lang Yan. Etong sinasabi mga kababayan na inilampaso ng It's Showtime. Ito na naman, anong page to page ba to? O sa Twitter. Kitang-kita na nga sa mga ratings, sa mga ads, kung saan pa palalabas niyo pa ng ganyan. Wala nang maniniwala dyan sa mga kalokohan niyo. Daw pong EAT ng PBJ. So ngayon, basahin natin yung article. Eto lakayan natin. Sabi dito ng Co. Ito, ano to, galamay ito ng ABS-CBN.
Kaya Grabe. pala eh. Kalamay ng ABS-CBN yung itong pinalabas nilang ano yan, post ba yan or yan pangalan lang account or page ba yan, Co. Konektado daw sa ABS-CBN. Alam na, ibig sabihin, alam nyo na. Sabi kayo, madlang people. Thank you, madlang people. Mabuhay! Ang It's Showtime ang overall winner at tunay na Uy, tutukan wag kayong ganun. Kalokohan naman yan. nationwide sa pagpasok nito sa panibagong chapter. Yan po yung sabi. Nangunang It's Showtime bilang noontime show sa buong buwan ng July ayon sa Kantar Media Total PH. July? Parang di ata, parang AAT ata. Yan naman si Kantar. Yun nga ang pinaka-unang buwan ng kuan. June pala yun. Sabi ko nga po, mahirap paniwalaan yung pinagsasasabi ni Kantar kasi alam nyo naman si Kantar. Sabi pa rito mga kababayan, narito ang month of July overall ratings. It's Showtime nakakuha daw po ng 7%. At ito daw po ni Bulaga is nakakuha ng 6.3% mga kababayan. Patunayan nyo nga ibig sabihin. Diyos ko, Marima, Diyos mio. Ditonggal. Tapos ito daw pong EAT is nakakuha ng 5.6%. Ayon daw po yan sa Kantar Media Total PH or etong nationwide urban and Isa nga rural. yung So sa buwan, madaling salita ayun mga sa- kababayan, panghuli po. Ano Sa Google yung top noontime show. Di ba ang lalabas 80? po pangbutot po etong EAT dun sa kanilang ratings? Ngayon na nasa isip ko mga kababayan, kung sila yung number one, ano po, kung sila yung number one na noontime show, etong It's Tapos Showtime. hindi nyo matutumbasan yung TVG 80. Kahit magsabay pa kayong dalawa. Dalawang noontime show, sabay nyo. Pagtulungan yung 80. Tignan natin kung mayayari nyo. Lupit nyo eh. Bakit pagka hahanapin natin sa Google, isi-search po natin ayan yung number one noontime show in the Philippines 2023, ang nalabas mga kababayan, walang iba, ito lakihan ko. Ang nalabas mga kababayan dito, ito basahin natin na. Ito, noontime rating show.eat of Google na TVJ. yan Upper left is winning the race or nangunguna mga Oo kababayan. naman, Sa magmumula taong talaga yan. Diyos ko, Marimar. Sabay nyo pa yung dalawang noontime show, hindi masarap. Hindi kayo aarangkada. Diyos ko, Marimar. Sabay pa kayong dalawang noontime. Google na nga yan eh. Oh? Noontime rating show, 80. I-search nyo top 1 noontime show in the Philippines 2023. Ang lalabas, 80. Wala na. Finish na, panalo na. Panalo na. Ano ba kayo? 2023 bilang isang noontime show. Etong EAT of TVJ, yan yung nakalagay. Ito, highlights ko yung TVJ. Ito para makita natin na, ayan o. Ebidensya na yan, di ba? Dyan noontime rating show.eat of TVJ upper left is winning the race, while It Bulaga upper right has a fair share of the pie. It's Showtime, on the other hand, gets consistent views on digital platform. Inaabangan ng marami ang Battle of Noontime Show noong July 1, 2023 at ang nangunguna daw po or unang pag-ere Ayan ng ang EAT mga ebidensya. kababayan. So sa madalit salita, sinasabi dito sa Google, pagka isinearch po natin na nangunguna, walang iba kung hindi yung EAT ng TVJ. Kaya nga sabi ko, pagkakita ko nitong post ng O, Sabihin pa nila, nangunguna na yung Showtime. Huwag kami, uy. Huwag ganun, uy. sinasabi nila na ang nangunguna daw po na noontime show mga kababayan, walang iba kung hindi etong It's Showtime. Hinanap natin sa Google kung It's Showtime nga ba talaga yung Ayan, nangunguna. Ang pinalabas lang ko, nangunguna daw sila. Ngayon, yung pinaka-main na kung saan mo makikita yung sa Google na talaga, i-search niyo sa Google, yan ang lalabas raw. Yan o. Ebidensya na yan. Na noontime show. Pero pag search natin, nagulat tayo sa lumabas kasi ang nakalagay EAT pala. Diba? Alam niyo mga kababayan yung masakit dito, yung nag-iilusyon sila, nakala nila sila na yung una. Pero Ayan guys. It's 8 o'clock. Time to take your ferry. definitely mga Ayan kababayan, guys ha. Google search kayo kung sino nangunguna.
search po natin, hindi naman siguro magsisinungaling si Google sa atin. Correct. Ang nangungunad talaga mga kababayan, walang iba kung hindi etong EAT ng TVJ. Wala na pong iba pa. Yung sabi dito, Kantar is a partner of ABS-CBN, kaya bias talaga. Tunay naman. Partner talaga ng ABS-CBN ng Kantar, kaya hindi natin masisisi ang Kantar kung bakit naglalabas ng lahat ay pabor sa ABS-CBN. Kaya mga kababayan, hindi kasi nila pwedeng sabihin na inilampaso nila ang EAT ng TVJ. Diyos mío, Marimar, kasinungalingan. Maglalabas ng post, ano ba yun? Number 1 yung showtime. Tapos i-search sa Google, ang lalabas, 80. Diyos mío, kasinungalingan na. TVJ kasi kita naman talaga natin kung gaano kalakas ang Correct po ng ka, TVJ. Jay. Talagang napakahirap talagang tibagin or buwagin ang rating kung tutuusin ng TVJ. Nakakagulat nga lang pagdating sa Kantar, talagang laging panghuli etong EAT ng TVJ mga kababayan at laging nangunguna at pangalawa etong It's Showtime at saka itong generic na Ikulaga. Kayo na ang bahalang umusga tungkol dyan, pero para sa akin, base dito sa nahanap natin, Dito tayo magbe-base sa Google, di ba? Dito tayo guys, wag tayo paniwala sa mga ibang post dyan na konektado pala sa Kapamilya Channel or ABS-CBN or Showtime. Dito mga kababayan, kahit kayo, i-try nyo sa cellphone nyo, i-search nyo po, number 1 on time show in the Philippines 2023 ang lalabas, walang iba kung hindi, etong EAT ng TVJ. Kaya para sa akin, ang number 1, walang iba kung hindi ang EAT po ng TVJ. Kasi yun yung lumalabas dito pagka hinahanap natin yung number 1 on time show in the Philippines 2023. Kahit kayo subukan nyo, lalabas talaga yan. So anyway mga kababayan, punta pa tayo sa sunod natin topic kasi medyo nagmamadali si Jake, alam niyo na. So sabi pa dito mga kababayan, punta tayo dito sa isa. Kung makikita nyo, talagang todo maliwanag ngayon si GMA7. Gawa nga po nung ipinost or ikinontent itong si Models of Manila. Binanakala si Models of Manila. Eto mga kababayan, hindi makamove on si GMA7 dun sa inilabas na content ni Models of Manila at yung article na tinalakay natin dito patungkol dun sa pagkalugi ng GMA7. Guilty. Hindi na nakamove on sa pinost ni Kuan, binalita ni Models of Manila. Ayun. Kung makikita nyo, sabi dito ni Broadcast, eto basahin natin talagang hindi niya talaga tinantanan yung balita na lumabas na nalulugi na yung kanyang boss mga kababayan. So sabi dito, eto basahin natin. Magkano ang kinita ng GMA Network sa pagbibenta ng palabas abroad? Hindi talaga sila makabubon Sabi dito mga kababayan, todo paliwanag sila. Maliban sa advertising, isa sa dahil sa nilabas na balita post ni Models of Manila. Ayun, nagpaliwanag. Pumuna ng revenue ng GMA Network ang distribution and content provisioning o pagbibenta ng mga content sa mga TV network abroad o mga over-the-top OTT platform gaya ng Netflix at VIU mga kababayan. Sabi pa dito, ilan sa pinakahuling na ibentang TV show ng GMA Worldwide Division ng GMA Network na nangangasiwa sa pagdidistribute ng GMA drama and entertainment programs sa iba't ibang bansa. Ang lolong sa ANTV Indonesia, Impostora at Legally Blind sa Dominican Republic, Rotorax X at Love of My Life sa Ghana mga kababayan, Bihag sa Kenya, Primadonnas at mga Maria Clara at Ibarra sa Myanmar. Yan po yung sabi nila. Pinapakita nila dito kung gaano kalakas ang GMA7. Pinagmamalaki nila yung mga international na mga sumikat yung palabas nila sa ibang bansa. Yung mga sumikat din sa Asia. Diba? Yan ang pinaliwanag nila doon. Na hindi daw sila nalulugoy kasi lumakas yung nila programa sa ibang bansa, international for Asia. Pero wala pa lang tatalo sa 80. Tatandaan nyo, di ba nung nakaraang araw, may ikinontent si Models of Manila na
na nalulugi na daw itong GMA7. Tunay naman. Kasi may lumabas na article mga kababayan at yun yung ginawa natin ng content nung nakarang araw. Ngayon, hindi makamove on. Etong si Hindi lang talaga makataka sa mga ganyang bagay, no? Pag may makita silang kuan na galing sa article, automatic gawa ng content. Grabe na talaga yung kuan ngayon. High pitch na. Kunting may nakita lang na mga galing sa Google, sa article, or ano ba yan. Ayan, kinukunting kagaya ngayon. Si Model sa Manila, may nakita lang doon. Pero hindi naman niya kasalanan kasi doon lang siya nagbe-base sa anong nabasa niya, di ba? Kaya ginawa niyang content. Ngayon, kaka yung GMA7, nagpapaliwanag na hindi na sila nalulugi. Ayan, pinapakita na yung mga programa nila sumikat sa ibang bansa. Si Asia lang man. Parang guilty, di ba? podcast kasi nga naman, syempre ikaw pa naman yung boss mo lumabas na nalulugi na. Ikaw talaga, Model sa Manila, ha? Ikaw ang may pakana nito. Gagawa talaga sila ng paraan para pagtakpan nyo. Oo. Kaya nga, todo paliwanag nga eh. Hindi nga, sabi mo ka mo, Jake, hindi makamove on. Sabi pa dito mga kababayan, eto sabi pa dito, sa kabuuang 8.46 billion na revenue ng GMA Network para sa unang 6 na buwan ng 2023, 0.68% lang nito o 57.28 million ang galing sa distribution and content provisioning revenue. Yan po yung sabi, galing sa pinagbentahan. So sabi pa dito, mas malaki ito kung ikukumpara sa 17.83 million na revenue ng GMA sa unang 6 na buwan ng 2022. Sabi pa dito, lumaki ang people revenue ng GMA mula sa content distribution. The most frequently asked question from my friends is whether there is a smaller water dispenser, because every time they want to drink Matapos ang paliwanag licensing deal para sa The Right One, Unbreak My Heart, Maria Clara at Ibarra at iba pang non-time show. Pero para sa akin, mga kababayan, lugi pa rin sila kasi sa laki ng nawala sa kanila nung nawala ang TV. Correct. Di, yung mga ads na galing ng ng TV, GMA, yung konektado ng TVJ. Nandun yung GMA ngayon, nandun na sa kabila. Kung saan yung tatlo, nandun rin sila, di ba? Ibig sabihin, totoo talaga na lulugi sila ayon dito kay Jake, di ba? Sabihin pa na Black Timer and Tape Incorporated, yung mga ads na pumapasok mga kababayan sa GMA7, andun na. Talagang masasabi natin na kung nasa saan yung TVJ, diba? Talagang sabi ko lang, sinusundan yung tatlo, di ba? Ikaw pa naman ang icon ka. Yung network sa pag-angat. At pagka iniwanan ng TVJ, yung isang network mga kababayan, automatic bumababa talaga, bumabagsak. Yan po talaga yung katotohanan dyan dahil alam naman natin kung gaano kalakas ang impact ng TVJ pagdating sa mga advertising, mga kababayan. Or dun sa mga gusto na magpa-advertise. Mga kababayan? So yun yung pinupunto natin dito. Nung umalis ang TVJ sa GMA7, nadamay ang GMA Network sa kamalasang dala, hindi naman kamalasang dala, sa kamalasang nangyari sa Tape Incorporated. Yan yung katotohanan dyan. Hindi kamalasang dala, kamalasang nangyari. So sabi pa dito, ang subscription, eto highlights ko lang. Ang subscription revenue ay nagmumula sa mga international channel ng GMA na GMA Pinoy TV. Eto mga kababayan yung gumagamit. Eto GMA Pinoy TV, eto yung gumamit ng logo or mukha ng TVJ. Oo nga, ginamit ng abroad, di ba? Yung last po upload ko. Yung hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung larawan nila TVJ sa abroad. Imbis palitan ng larawan nila Boboy, Isko at saka Paul. Yun pa rin ang ginamit yung larawan ng tatlo. Diba? Parang may kababalagan o kalokohang ginagawa tong GMA7. Ayon dito, diba? Nakaraan na pero tinanggal na nila ngayon. So, kasi wala na, kumalat na eh. Ginawa na ng content, diba? Matagal na yun na nireklamo ata ni Tito Sen. GMA Live TV at GMA News TV. Sabi pa dito, ang sales of goods revenue naman ay mula sa pagbibenta ng GMA Afford the Box at GMA Know Na. Yan pa yung sabi dyan. Samantala,
Ang production revenue naman ay nagmumula sa mga benta ng mga subsidiary ng GMA Network na kinabibilangan ng New Media at Alta at GMA Music. Yan po yung sabi dito sa broadcast. Alam nyo, kahit, eto lang yung opinion ko dyan mga kababayan ha, kahit anong pagtatakip nila dyan na gawin, talagang hindi na nila mababawi yung napakinggan at nabasa ng sambayan ng Pilipino na nalulugi talaga ang GMA Network. Dahil sa kay Models of Manila content. Alhala, finish na. Ayan guys, isa na namang panibagong reaction video yung natapos natin. Ayan. Huwag natin kalimutan na courtesy po tayo kay Balita Hub yung itong video na to. At saka kay Jake Magnus TV. Pa-subscribe na lang sa kanila, pabisita sa kanilang channel. Ilagay kasi yung audio nito galing kay Ma'am Jake Magnus TV at saka ilagay ko lang doon sa description box para mabisita nyo ang kanyang channel. Road to 1K na po tayo guys, bega naman. Kung bago pa lang sa ating channel o naligaw lang ba, bega naman, papindot na lang sa ating like, pa-comment naman kayo konti at subscribe, pa-notify tayo sa ating notification bell para ma-update tayo tuwing tayo mag-upload. So guys, sana may nasagap kayo. Ano yung copyright? Hindi. Sana may naintindihan kayo sa mga binalita nila Jake Magnus tsaka ni Balita Hub TV. Yun na nga iti talaga ang pandito ang purot bulo ng pagkalamang nila. Wala lang sila, logi talaga. Puro rason na lang, puro na lang hindi makamove on. Pinagmamayabang pa nila yung mga palabas nila abroad sa Asia. Wala rin, PBG pa rin ang nangingibabaw. So guys, hanggang dito na lang tayo sa ating reaction video. Ayun God bless po sa inyo, ingat and keep safe kung saan man kayo laging naroroon. Yan, bye bye.